same. I'm gonna go for knockout. I'm gonna punish my opponent. I just hope nothing bad gonna happen. He gonna walk out by his legs from ring, but I'm gonna destroy and gonna smash him. Iyan na mismo ang sinabi ng dating title holder noon na si Vic Darchinyan sa kababayan nating Sinonito the Filipino Flash Donaire bago ang kanilang sagupaan noong 2007. Ang ibig sabihin ni The Raging Bull dito mga idol ay matutulad daw si Nonito sa nangyayari sa kuya niyang si Glenn Donaire na kung ating matatandaan, taong 2006 naglaban si Glenn at Darchinyan kung saan natalo si Glenn matapos itong sumuko sa ika-6 na round ng kanilang sagupaan. Ito ay dahil nabasag ang panga nito sa kanilang laban matapos masiko nung pangatlong round. At mas lalong lumala pa matapos tamaan ng isang right straight noong pang-6 na round. Samantalang 1 taon lang ang nakalipas ay nabigyan ng pagkakataon si Nonito Donaire upang sumabak sa isang world title fight. Ito nga ay nang harapin niya ang tumalo sa kanyang kapatid na si Vic Darchinyan. Sa labang ito ay hangad din ng ating pambato na maipaghiganti ang kanyang kapatid sa kamay ng hambog na Armenian fighter. Sa mga panahong ito mga idol, bit-bit pa ni Darchinyan ang malinis na record na may 28 panalo, 22 dito ay tinapos via knockout at wala pang talo. Samantalang si Nonito naman ay may kartadang 17 panalo, 10 ay tinapos via knockout at 1 talo pa lamang. Sa mga hindi po nakakaalam mga idol, halimaw kung maituturing sa flyweight division si Darchinyan noong mga panahong ito. Samantalang si Nonito naman ay hindi pa masyadong kilala at upcoming prospect pa lamang. Unang round pa lang ay ilang beses nang kumonekta sa mukha ni Darchinyan ang counter left hook ni Donaire. Took by Donaire. The trick for Donaire was to counter well as Darchinyan came in, and for the most part, he had... Ilang segundo bago matapos ang round 3 ay muli na namang kumonekta ang left hook ng Pinoy fighter at bahagyang nahilo si Darchinyan. Muntik na sanang matapos ang laban dito mga idol. Kinapos lang sa oras, kaya hindi na masyadong nakapag-follow up si Donaire para tapusin ang kalaban. Kung sa mga previous round ay hindi tumatama ng malinis ang pamatay na kaliwang suntok ni Nonito, dito sa round 5 ay napuruhan na ng husto ang Armenian fighter matapos kumonekta ng solid ang counter left hook nito sa mukha ni Darchinyan. There's the jab. Finish him. Donaire. Darchinyan down for the first time. Struggling to get to his feet. In terrible shape. It's all over. It's all over. Nonito Donaire has pulled off the monster upset in emphatic fashion. Fatality. Sinubukan pa namang tumayo ni The Raging Bull dito mga idol. Ngunit dahil sa tindi ng suntok na sinalo at pinsalang natamo, ay kitang hindi na nito kinaya at wasak na wasak talaga ito at hindi na kayang magpatuloy pa. June 5, 2021, nang dumayo sa bansang Dubai ang tubong Lagaway Ifugao, ang tinaguriang The Ifugo ng Philippine Boxing na si KJ Natuplag upang sagupain ng undefeated prospect ng bansang Afghanistan na si Hasibullah Ahmadi.
sa isang 8th round featherweight bout. Ngunit sa kasamaang palad nga mga idol, bigo ang ating kababayan na makuha ang panalo sa kalabang undefeated by a unanimous decision. At ang matindi pa dyan mga idol, bukod sa pagkatalo ng ating kababayan, ay hindi pa nga agad ito nakauwi sa ating bansa. Ito'y matapos nga pong mag-anunsyo ang Pilipinas na wala munang papapasukin na kahit na sino man na manggagaling sa ibang bansa dahil sa lumaganap po noon ang kinatatakotang COVID-19 pandemic. Sa paseros, hindi namin alam kasi kami COVID-19. Kaya naman, nanatili muna doon ang buong kampo ng Pinoy. Pero sa kabilang banda mga idol, kahit papaano ay naging maganda ang pagkaka-stranded nila doon. Sapagkat 2 buwan lamang po ang nakalipas, bagamat kagagaling lang sa pagkatalo ang ating kababayan, ay maswerte nga po itong nabigyan muli ng pagkakataong mapalaban. At dito nga mga idol, ay naitapat naman siya sa isang veteranong Colombian boxer na si Argel Berrio para sa isang 8th round schedule featherweight bout. Dito nga sa labang ito mga idol, bagamat heavy underdog sa lawak ng experience ng kalaban, ay hindi nga po sinayang ng ating kababayan ang isa pang pagkakataon na naibigay sa kanya. Dito nga mga idol, sa ikatlong round ay bumagsak ang veteranong si Barrio nang kumonekta ang isang solidong right uppercut sa baba nito. Sa sumunod na round naman, ipinamalas na naman ng ating pambato ang dugong Pilipino at lakas nito nang muling pabagsakin ang Colombiano sa pamamagitan ng mabibilis na kombinasyon. Hindi man ganoong kaganda ang pagkaka-knockdown tulad ng nauna, ay alam na po ng referee na alanganin na at hindi na kaya magpatuloy sa laban ng Colombiano. Kaya naman, nagpasya ito na itigil na ang laban. Sa pagkakataong ito mga idol, ito na po ang ika-8 knockout sa 9 na panalo ng ating kababayan. Dahil sa impresibong panalong ito ng ating pambato, ay naging tulay ito para mabigyan ng pagkakataon upang mapalaban sa isang kampyonato. At dito nga mga idol, ay nakasagupan niya ang tigasing Thai fighter na si Atanon Kunlawong para paglabanan ng Asian Boxing Council featherweight title. Bago nga ang laban ay may kartada ang Thai fighter na 17 panalo, 13 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 6 na talo at 1 tabla. Samantalang ang Pinoy naman ay may 9 na panalo, 8 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 3 talo at 2 tabla. Mas matangkad ang kalaban, ngunit nagawa pa din itong pabagsakin ng ating kababayan. Sa unang round nga mga idol, ay nagkapalitan na agad ng matitinding atake ang 2 boksingero. Sa pangalawang round naman ay bumagsak nga ang Thai fighter matapos tamaan ng isang body shot. Bagamat ang ruling ng referee ay nadulas lamang itong si Kunlawong, pero kung titingnang mabuti ay kitang-kitang isang suntok sa tagiliran ng tumama at nagpabagsak dito sa Thai na kalaban. Kung sa unang knockdown ay nakaligtas ang kalaban, dito nga po sa sumunod ay sinigurado nga po ng ating pambato
ang atake sa pagkonekta ng isang left hook sa mukha ng TIE Fighter. Mahiya mo hinampas ng 2x2 sa lakas ng bira ng Pinoy. Bagamat kahit gusto pa nitong makatayo at magpatuloy sa laban, ay hindi na nito inabot ang bilang ng referee. Kaya naman, wagi ang ating kababayan via second round technical knockout. Taong 2019, nang mapatigil ng 2 taon sa pag-akyat sa ibabaw ng lona, ang ating kababayan ay muling ipinakita ang bangis ng isang mandirigmang Pinoy sa ibabaw ng lona noong June 24, 2022 sa bansang UAE, Dubai, ang tinaguriang El Guapito ng Philippine boxing na tubong Bago City, Negros Occidental na si Joper Montano, kung saan isang round lang ang kinailangan ng ating kababayan para wasakin ang kalabang Indonesian fighter na si Ari Agustian. At matapos ang laban na iyon, November 12, 2022, 5 buwan lang ang nakalipas mga idol, ay muling nagbalik ng UAE Dubai ang ating kababayan. Ay sunod naman itong nakasagupa ang Indian fighter na si Kulbir Daka na may kartadang 6 na panalo, 3 ay tinapos via knockout at 1 talo lamang. Samantalang ang ating kababayan naman ay may kartadang 12 panalo, 11 dito ay tinapos via knockout, 5 talo at 2 tabla at mayroong 88.24% knockout percentage. Paglalabanan ng 2 boksingero dito ang bakanting WBO Oriental Welterweight title. Bagamat lamang at gamit na gamit ng Indian fighter ang reach nito, ay hindi pa din ito umubra sa tibay, tatag ng loob at mga power punches na binabato ng ating kababayan. Kaya naman, wagi ang ating kababayan via 9th round technical knockout at nakuha ang bakanting WBO Oriental Welterweight title. At matapos nga po ang laban na iyon mga idol, ay 4 na sunod-sunod pa na panalo ang naitala ng ating kababayan na si Joper Montano. At isa nga po dyan ang laban ni Montano kontra sa aggressive fighter ng bansang Pakistan na si Muhammad Bilay na may kartadang 11 panalo, siya may tinapos sa pamamagitan ng knockout at may 4 na talo. Ito ay naganap sa bansang Thailand noong June 29, 2023. Dito ay may kartada na ang ating pambato na 15 panalo, 14 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at may 5 talo. Narito ang laban at ating saksihan kung saan nga maraming pinahanga ang Pinoy. Jofa from the Vic Boxing Gym in Dubai, and third professional though. This is what I was trying to say. Right hand to the body there from Mahathir. If it's who I'm thinking of,
Good at just closing the distance and dishing out punishment on the end. Very accurate with his straight right hook as well from range. Mohamed Bilal trying to get on the inside and doing a good job there, just cornering Joffa. And again, going up high as well with the 1-2. Missing with good right hand there from Mohamed. Joffa snubbing it off though and still placement. And that's not going to look good. From the Filipino fighter. New lands down the middle there from Joffa. Bilal firing back with his own right hand. That's it. That's a few times. Left straight right down the middle from Joffa. Left straight too. But good footwork here from Mohamed Bilal as well with his punches. From Mohamed Bilal, took though, left Joffa, right hand there from Mohamed, left hand down the middle from Joffa. Oh, big miss, and they get knocked down or knocks out for the punches that you don't see. Dig to the jab there from Mohamed. In the minute mark here for round 2, we have 8 rounds. Joffa. Whoa! Looks like they both last. Right hand connecting for Mohamed, but troubles. He ate a huge left hand, which put him off balance. Landing with the left hook as well. To the body and landing to the head as well. Another left hook to the body there from Joffa. Long left hook as well to the body. Okay, less than 10 seconds to go now, and that's it for round 2. On the attack here. That was. Hope you're able to see that on the replay. Mohamed losing his balance. Can't be like Bambi in the ring. Put himself planted so that he can counter Joffa. Good left to the body, left over the guard of Mohamed. Oh, good right hook there from Joffa as well as Mohamed walked straight into it, and the left hand followed too. Joffa going to the body now as well. Mohamed with the left hook to the head as well. Joffa still walking forward, looking to clear. Wisely moving Lashley to his left. Accurate left hand connects there twice in a row. The clock. Swing and a miss there for Joffa. And he lands with the left hand as well. 10 seconds to go on the clock. Joffa really finding his rhythm and groove in that round, and that's it for round 3. 15 fights, his record, 11 victories, 3 defeats and 1 draw. It's exactly what you want to adopt against a southpaw fighter. You want to move to your left to get away from their left straight, their power side, and create angles for your right straight. Now this is good from Mohamed. Good right hands connecting 2 in a row almost. Okay, fight still going to continue. Joffa missing with the 1-2 to the head, but landing with the straight left to the 1-2. Continuing, just over the his way round Joffa. Time again from Joffa connecting and then straight down the middle. Like that hurt Mohamed. And Joffa know that if you see a fighter, acknowledge your poker face. Right hand. Mohamed's wheeling to his bed. Sort of woken up a little bit after getting from Joffa, who's still pushing the pace, and that's going to do it for round number. Smarted so far by Joffa, out muscled as well. Good right hook there from Joffa. Left hand connects as well. Right hand from Mohamed, but coming forward now. Change of tactics from the Pakistani fighter, who's more on the foot now, which is what he needs to be. Left hook there from Mohamed. Right overhand there from Mohamed, who's trying to have a firefight in the pocket with Joffa. A bit of taunting from Mohamed trying to weave his way in. Mohamed really slid around. Good feint there from the Filipino fighter as well. It's been a very low out. Left hand to the body there. Right down, right in the middle. But Joffa with a good flurry. Connecting with the left hand. Big right hook as well. That's good. Dito nga sa pang-anim na round mga idol,
ay tinapos at winasak ng Pinoy si Muhammad Bilay matapos makapagpakonekta ng solidong left straight at mga kombinasyon na talaga namang nagpayanig sa kalaban. Good hook to the body there from Jofra, and Mohammed just trying to get away from him with his lateral movement. Jofra landing again with the left hand. Mohammed firing back with his right. Need to see some offense coming back from the Pakistani fighter. Height advantage as well for Jofra too, so Mohammed really needs to get on the inside and try and throw as many shots to the body as he can against Jofra. But Jofra has been just stopping him in his tracks with these good straight punches like that left straight, and also the punches to the body. And here we go on. Mohammed's down. It was the left hand from Jofra, and Mohammed is taking a knee, and it looks like he'll get up. Referee shouting at Jofra. It's going to continue. First knockdown in this round, and Jofra going in for the kill. Left hand thrown at Mohammed 3 times in a row, and Mohammed's down for a second time. One more time, and that's going to be it. Is Mohammed going to get up? I don't think he is. And no, he's not. So Jofra is going to... Dito ay wagi ang ating kababayan by a 6-round technical knockout. At ang pinaka-latest fight nga nito mga idol ay nito lamang September 30, 2023. Nakaharap nito ang isa pang Indonesian fighter na si Ribo Kundimang, kung saan winasak ng ating pambato by a 2nd round technical knockout. 20 seconds to go of round number 1. And another left and sends his opponent to the... Pull something out of the bag. I know it's only round number 2. But there it is again. Sending his opponent to the... Just looks determined to get this title. And Ribo's up. And the ref is calling it. He's saying that's enough. Sa ngayon ay may kasalukuyang kartada ang ating kababayan na 17 panalo, 15 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 5 talo at 2 tabla. Saan mang sulok mo dalhin ay talaga namang walang inaatrasang laban ang mga Pinoy fighter. Bagkus lalaban hanggat may lakas at buong puso ang ibibigay sa laban para makapagbigay karangalan sa ating bansang Pilipinas. Sa henerasyon po natin ngayon, may unti-unti nang nalalaos, ngunit may mga bagong usbong na gumagawa ng pangalan sa mundo ng boxing. Mga bagong henerasyon na Pinoy na mandirigma na bagong dadalhin karangalan para sa ating bansa.